Muli isang magandang araw sa bawat isa. Purihin ang dakilang Diyos dahil sa ating pagsamba sa Kanya, meron siyang nakalaang mga biyaya at pagpapala. At sa ating pakikinig at pagbubulay ng Kanyang mga salita ay meron tayong maaaring matanggap na mga patnubay upang sa ganon ay magkaroon ng kaganapan ng mga mabubuti at magagandang mga layunin ng Diyos para sa atin. Tayo ay patuloy na dumadaan pa rin sa mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng ilang mga pangamba at nakakaranas tayo ng mga bigatin. At mukhang ito ay magpapatuloy pa sa ilang mga panahon. Sa tingin ng maraming mga tao ay maaaring mas maging higit pa na mahirap ang mga darating na panahon. Sa mga nagdaan, gumawa ng mga pagtatanong o yung tinatawag lang survey sa mga tao sa ating bayan, maging sa ibang mga bansa. At maraming mga tao ang nagsasabing ang tingin nila ay daraan pa sa mahirap na mga panahon ang mga tao. Sa kabila nito, kahit wala yung tinatawag na malawakang karamdaman o pandemic, maraming mga tao ang tumitingin sa buhay bilang pahirap ng pahirap habang tumatagal ang kapanahunan. Ito maaari ay dala na ng mga likas na karanasan ng mga tao sa nagdaan. Probably, as people go far and farther in their experience in life, they become more and more constrained and they go through more difficult times, partly because of aging. Maraming mga pagbabago kasi habang lumilipas ang mga kapanahunan. Yung mga kalakasan ng mga tao ay nababawasan. Yung mga nagagawa nila dati maaari ay nalilimitahan. At sa pagbabago ng mga kapanahunan, kung minsan ay hindi makahabol o hindi maitugma ng tao yung kanyang mga kakayanan sa mga pagbabago. The question that lingers will be, what can possibly sustain us through these experiences in life while we are here on earth? Ano kaya ang maaaring magtaguyod o magtawid sa atin sa nilalakbay nating buhay dito sa mundong ito? Well, the Bible has answers to the most important issues of life. So, palagian ang pinakamaganda na gawin ay sumangguni tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. Upang sa ganon, dito tayo makahanap ng mga kasagutan dito sa mga katanungang ito. We have common concerns and yet we have unique personal concerns. Meron tayong mga pinagsasaluhan at pare-parehong pinagdaraanan na magkakahawig na mga karanasan. Kagaya nga ng pare-pareho tayong apektado ng tinatawag na pandemic at ng mga epekto nito. Hindi lang sa kalusugan, kundi sa kabuhayan at pamumuhay ng mga tao. Meron ding mga sitwasyon na kanya-kanya, unique for every person. Hindi pare-pareho. Kaya meron bang mga bagay naman na makakatugon sa lahat ng ito? Sa kabila ng merong pagkakapareho at merong hindi rin pagkakapareho sa mga karanasan natin. Well, the Bible presents some clear and straightforward answers to this question. What shall sustain anyone through this life until we get to the best possible conclusion as we travel through this world? Sa umagang ito, ako ay magsasalita sa paksang sustenance to see us through to safety. Ang pantustos na magtataguyod sa atin hanggang makarating tayo doon sa matiwasay na kalagayan. Anong kasagutan sa katanungang ito? Tayo magbukas ng mga Biblia dito sa
bahagi ng bagong tipan dito sa Hebrews chapter 11. Isa sa mga pinakamaganda at pinakapopular na kabanata sa Biblia. At babasahin ko ang unang 3 talata pagkatapos yung ika-6 na talata ng kabanatang ito. At dito natin makikita ang kasagutan na diretsahan at malinaw na ipinapahayag. Ngunit pagkatapos ito ay ating hihimayin upang mas maunawaan ng higit. Itong sinasabi, Hebrews chapter 11, verses 1 up to 3, and then verse 6. Now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Lilipat ako ngayon sa talatang 6, at itong sinasabi, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. At ang kabuuan ng kabanatang ito ay patungkol sa karanasan ng napakaraming mga tao, ang ilan ay pinangalanan, ang ilan ay hindi, na ginamit bilang mga paglalarawan kung ano ang ibig sabihin nitong pananampalataya. Again, the question is, what shall sustain anyone through this life toward the best conclusion or end? Ang kasagutan ay faith, pananampalataya. Ito ang sinabi dito sa Hebrews chapter 11. But not just faith. It must be faith in God. Kaya nga, binasa ko rin yung talatang 6. And without faith, it is impossible to please God. Why? Because faith must be directed toward God. He must be the object of our faith. So the rest of the chapter in this particular book of the Bible illustrates faith through the lives of real people, tunay na mga tao, na buhay sa nagdaang kapanahunan. Ang mga taong ito ay nabuhay sa ibang kapanahunan at ibang dako at ibang kaparaanan ng buhay. These people lived in a different time, in a different place, and in different ways from the way that we live today. Yet their lives are rich with lessons, being people of faith. Mayaman sa mga aral, sa mga matututuhan ang mga buhay nila dahil sila yung mga taong may pananampalataya. They are people of faith in ancient times, but they are used by the writer of this New Testament book during the New Testament times. Nabuhay sila sa lumang tipan, pero yung nagsulat nitong sulat sa mga Hebreyo ay ginamit silang mga halimbawa. Ang ibig sabihin, yung karanasan nila at yung aral na taglay noon ay aplikable sa buhay ng mga tao nung sulatan sila ng manunulat na ito during the New Testament times. Today, people of faith can learn from what they experienced in the past. As I've said, it's faith. But what's in this faith? Ano yung nasa sa pananampalatayang ito? Madali kasing sabihin yung pananampalataya. Ito ay naging isang pangkaraniwang salita na lamang na ginagamit natin halos sa pang-araw-araw na buhay ng napakaraming mga tao. Ang maganda ay tingnan natin ang isa sa mga personalidad na ginamit bilang halimbawa dito sa paglalarawan ng pananampalatayang ito. Dahil dito ay isinusulong ang patungkol sa pagtataguyod ng buhay ng mga taong ito. Tungo doon sa pinakamabuting kahihinatnan niya. Ang sabi dito kasi sa pagtatapos ng kabanatang ito sa Hebrews chapter 11, dito sa verse 39, sa kabila ng samot-saring naging karanasan ng mga taong ito, na ang marami ay mahirap nang dahil sa pananampalatayang ito, itong naging kahihinatnan. They were all commended for their faith, sa verse 39, yet none of them
received what had been promised. Ang ibig sabihin, yung kalubusan at kasukdulan ay hindi naman nila naranasan. Pero ang sabi sa verse 40, God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. So ito yung pinatunguhan ng kanilang mga buhay. Ngayon, kagaya na sinabi ko, maganda ay tumingin tayo sa mga halimbawang ito. Sa dami ng mga binanggit ng mga personalidad dito galing sa Lumang Tipan. Binanggit dito si Abel, binanggit si Enoch, binanggit si Noah. Pero ang isa sa pinakamagandang maaaring pagkuhanan ng aral dito ay walang iba kung hindi ang tinagurian din sa isang bahagi ng Bagong Tipan na ama ng pananampalataya, the father of faith. At walang iba kundi si Abraham. Ngayon, babasahin ko itong nakasulat dito sa Hebrews chapter 11, magmula verse 8 hanggang verse 12, patungkol kay Abraham. Ang sabi dito, Hebrews chapter 11, verses 8 up to 12, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him as of the same promise. For he was looking forward to a city with foundations whose architect and builder is God. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, as countless as the sand of the seashore. Si Abraham, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakatanggap ng lahat ng mga ipinangakong biyaya sa kanya. Hindi man niya natanggap lahat ang kalubusan nito sa kanyang buhay dito sa mundo, yung tinatawag nating entire lifetime. Ito'y nagkaroon ng katuparan. Abraham would be a very good example. Pero napaka-importante na pumunta tayo dun sa bahagi ng Biblia kung saan hinango itong kwento ni Abraham na ginamit ng manunulat para sa mga Hebreyo. Now, let's take a look at the account in the Old Testament from where the writer of this letter to the Hebrews took what he wrote. Let us look only at the beginning part of the life of Abraham, where we can glean from this portion the most important things about this faith that sustained Abraham. Sustenance to see us through to safety. Pupunta tayo ngayon dito sa sinasabi sa Genesis chapter 12. Itong sinasabi sa nakatala dito. Dahil dito magpapasimula ang kasaysayan ni Abraham sa kanyang lakbayin sa mundong ito. Upang sa ganon, pagkatapos ng buhay niya dito sa mundong ito at pagkatapos ng napakahabang panahon, ang kanyang pangalan ay nakaugnay pa rin sa pananampalataya at ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon at nagsisilbing isang napakagandang halimbawa para sa mga taong nagpapatuloy sa kanilang lakbayin dito sa mundong ito. Here is what the chapter records. Genesis chapter 12. The Lord had said to Abram, noong una ang pangalang taglay niya ay Abram. Noong tumagal ay pinalitan na lang ng Diyos ang kanyang pangalan at ginawang Abraham. The Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram left, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran.
He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram set out and continued toward the Negev. So ito yung mga unang yugto ng buhay ni Abraham. Yung kanyang pagkatawag sa Diyos, yung kanyang paglalakbay, yung pagdating doon sa lupain na sinabi ng Diyos na ibibigay, at yung pagpapatuloy niya doon ng isang panibagong pamumuhay. Verse 10, "Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe." Inabutan siya ng hirap ng buhay. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, "I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, 'This is his wife.' Then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you." May unawa si Abraham patungkol sa mga gawi at pag-uugali ng mga tao sa dako na kaniyang pupuntahan. When dito sa verse 14, when Abram came to Egypt, the Egyptians saw that she was a beautiful woman, and when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram acquired sheep and cattle, male and female donkeys, men servants and maid servants and camels. Tunay nga, tama si Abram na nakuha ang pansin ng mga taga-Ehipto, maging ang parawan ng kanyang asawang si Sarai. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife Sarai. Pinapagpanggap ni Abraham ang kanyang asawa bilang kanyang kapatid, na siya namang bahagi ng katotohanan, hindi lang sinabi ng asawa niya, because Sarai was a half-sister of Abram. At ito'y pinatawag ng paraon ng Ehipto at dinala sa kanyang palasyo. Itinuring na parang asawa din niya. Pero ang Diyos ay nagpadala ng salot o karamdaman sa paraon at sa kanyang sambahayan. At ito ay nagdala ng kaalaman sa paraon. Hindi natin alam kung papaano na si Sarai ay asawa ni Abram. So Pharaoh summoned Abram. "What have you done to me?" he said. "Why didn't you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go." Then Pharaoh gave orders to Abram, to his men, and they sent him on his way, and his wife, and everything he had. Titigil na ako dito dahil ito lang ang kailangan natin ngayon upang talakayin itong napaka-importanting paksa na patungkol sa ano ang pantustos upang maitaguyod tayo sa ating mga pinagdaraanan upang makarating tayo doon sa mabuting kahihinatnan. At ang kwento ay magpapatuloy hanggang sa magkaroon ng katuparan ang lahat ng mga pinlano ng Diyos para kay Abraham. So now let us take a look at this faith that I just spoke about earlier. What will sustain us through our experiences in life that seems to be so difficult, that will see us through until we get to safety? Faith in God sustains. But what is this faith that sustained
Abram. Ano ang nilalaman ng pananampalatayang ito? Ano ang mga sangkap nito? At dito ay makikita natin ang ilang napaka-importanting bagay dahil nga naging napakapangkaraniwan ng salitang pananampalataya. Kapag ito ay ating binanggit, automatically, most people would say, I have faith. When people say, I have faith, they mean they believe in something. But what do they really believe in? Yun ang kailangan nating pag-usapan sa ating pagtalakay ngayon. Ano ang nilalaman ng pananampalatayang ito na siyang pantaguyod, pantustos doon sa buhay ni Abraham sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay na maaari ding ating maranasan? Ano ang kauna-unahan? Tingnan natin, balikan natin itong Genesis chapter 12. Magmula dito sa verse 1. Ang sabi, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. So, ito ang unang kapahayagan patungkol sa kwento ni Abraham. Ano yun? Ito yung pagtawag ng Diyos. Ito yung pakikitungo ng Diyos kung saan kinatagpo niya si Abraham at sinabihan ng kung ano ang kanyang nais na gawin sa buhay ni Abraham. At anong makikita natin dito na sangkap ng pananampalataya na napaka-importante? Kasi makikita rin natin dito nung katagpuin ng Diyos si Abraham kung ano ang nangyari pagkatapos na sabihin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin sa buhay ni Abraham. Dahil doon sa verse 4 ng Genesis chapter 12, ang sabi doon, so Abram left as the Lord had told him. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya, na iwan mo ang iyong tinitirhan ngayon upang ikaw ay pumunta sa dakong ituturo ko sa iyo. Siya nga ilumisan at ginawa niya ang pinagagawa ng Diyos. What is in faith that sustained Abram? Una sa lahat, a personal relationship with God. Isang personal na kaugnayan sa Diyos. God reached out to Abram, He called him, and Abram responded. Hindi lang dito sa Genesis chapter 12 sinabi ito dahil ito ang tala ng pangyayari. Ito'y inulit dito sa Hebrews chapter 11, dun sa verse 8. Nung basahin natin, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. What prompted him? It is a personal relationship with God. Kinatagpo siya ng Diyos, kinausap siya ng Diyos. Apparently, nagpakilala sa kanya ang Diyos. At siya ay tumugon sa Diyos. Abraham had a personal relationship with God. And this sustained him through his entire life. Hanggang sa natapos yung itinakdang panahon para sa kanya sa mundong ito. Today, we can have the same personal relationship with God that would sustain us. Paano? Ito yung sinabi na mismo sa Bagong Tipan. Ang sabi dun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo sa Panginoong Jesucristo upang sa pananalig sa Kanya, tayo'y magkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya at kalakip nun ay ang buhay na walang hanggan. Yun ang sinabi sa John chapter 1, verse 12, na sa lahat ng sa Kanya ay nanalig, binigyan ng karapatang mga tawag na anak ng Diyos. So that means because of Jesus Christ, we can have a relationship with God. Kaya nga, doon sa John chapter 14, verse 6, inulit ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad yung katotohanan na nagkakaroon lamang ng personal na relasyon ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya doon sa John chapter 14, verse 6,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So tayo ngayon, lahat tayo na nakarinig ng paanyaya ng Panginoong Diyos at kumilala kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, binigyan tayo ng karapatan na mga tawag na anak ng Diyos. Kaya nga, tayo ngayon ay merong kaugnayan sa Diyos. Kaya tayo ay mga may pananampalataya. Like Abraham, like those people in the New Testament, we are men and women of faith. The same faith as Abraham had. That is what will sustain us, that faith. But what is in that faith that will sustain us? Una, our personal relationship with God. Pero hindi natapos doon. Kung babalikan natin yung sinabi dito sa Genesis chapter 12, dito sa verse 2, ay makikita natin, pagkatapos tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi na siya ay lumisan sa kanyang bayan at pupunta sa dako na ituturo sa kanya ng Diyos. Ito yung kasunod sa verse 2. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ano ang sumunod na taglay ng pananampalataya na nakapagtustos sa pagtataguyod ng paglalakbay ni Abraham? Aside from the personal relationship, makikita natin dito doon sa huling bahagi ng verse 1, sabi muna ng Panginoon, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will show you, sabi ng Panginoon. So, kaakibat o kalakip ng personal na relasyon na nagpasimula sa pagitan ng Diyos at ni Abraham ay yung katiyakan ng presensya ng Diyos, the presence of God. Not only the personal relationship includes the presence of God. God will always be with Abraham. Kasi sabi niya, go to the land I will show you. Paano matatagpuan ni Abraham yung dako? Kung hindi sa pamamagitan ng pagtuturo ng Diyos. At paano maituturo ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananatili ng presensya ng Diyos. Ang ibig sabihin, sasamahan ng Diyos si Abraham. He said that He will show Abraham the land and He will take Abraham to that land. And He did. He accompanied him. Today, we are assured, tayong mga mananampalataya ngayon, dahil mismo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, doon sa Matthew chapter 28, verse 20, bago lumisan ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang mga sumampalataya sa kanya, I will be with you always to the very end. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan, ang sabi niya. Actually, yung binasa natin kanina ng Hebrews chapter 11, kung tayo ay lalaktaw lang ng isang chapter from there, chapter 12, when we get to chapter 13 of Hebrews, ay nandoon din yung kasiguraduhan ng katotohanan ito. Sa Hebrews chapter 13, verse 5, ay inulit ng manunulat ang binanggit ng Diyos doon sa mga inapo ni Abraham na siyang ipinangako kay Abraham. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 13, verse 5, doon sa huling bahagi, God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. This is the faith that sustained Abraham. What is in this faith? A personal relationship with God. Included is the presence of God. Which leads us to another matter. Dahil nga,
Sa verse 2, ang sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dakilang bansa. Ang ibig sabihin, mabubuo ang isang bansa galing sa iyo. Ang iyong pangalan ay magiging dakila. Pagpapalain kita. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo. Ang mga sumusumpa sa iyo ay susumpain at ang lahat ng tao ay pagpapalain ko sa pamamagitan mo. Isang mabilis ang pagbibigay ng kalinawan dito. Ang pangakong ito ay spesipiko kay Abraham na mabubuo ang isang pamilya galing sa kanya, kung saan mabubuo din ang isang napakalaking bayan na siyang panggagalingan ng isang pagpapalang manggagaling sa Diyos upang pagpalain ng lahat ng tao. At yun ay walang iba kundi ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesukristo, tinawag siyang anak ni Abraham. Pero ang punto dito sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay dito sa pananampalatayang ito at kung anong nilalaman nito. Una, ang personal na relasyon sa Diyos. Pangalawa, ang presensya ng Diyos. Ang pangatlo ay ang pangako ng Diyos. What's in this faith? The personal relationship with God, the presence of God, the promises of God. God made specific promises to Abraham, and He fulfilled them. God made many other promises for those who believe Him. Hindi natin maaaring angkinin itong pangakong espesipiko para kay Abraham. Pero hindi ibig sabihin na ito lang ang ipinangako kay Abraham. Marami pang ibang mga ipinangako kay Abraham. At maraming mga pangako na pangkalahatan na ibinibigay ng Diyos para sa lahat ng mga nananalig sa Kanya at kumikilala sa Kanya. At yung mga pangakong yan ay maaari nating panghawakan. Kagaya ng nasabi ko kanina pa lang. Yung sinabi ng Panginoong Hesus bago siya lumisan sa kanyang mga alagad, sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng lahat ng kapanahunan. At yung pangako sa mga Israelita noon, kagaya ng pangako kay Abraham, na sasamahan ng Diyos si Abraham. Pangako sa mga Israelita, at dito sa sulat sa mga Hebreo, sinabi, ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananalig sa Kanya. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. God is a God of promise. The Bible is filled with them. Promises for various needs and various situations in life. Punong-puno ang Biblia, ang salita ng Diyos, ng iba't ibang uri ng mga pangako. Pangako upang tugunin ang iba't ibang uri ng mga pangangailangan sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay. Dahil ang Diyos ay isang mabuting Diyos, lahat ng mga pangako niya ay mabuti. Hindi binigyan ng napakaraming mga detalye ang mga pangako ng Diyos. Pero sapat ang kalinawan ng mga ito upang magbigay sa atin ng lakas ng loob at ng kumpiyansa upang tayo ay magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga hirap na ating pinagdaraanan. They may not be as detailed as we want them to be, but they are clear enough to give us enough courage, enough confidence to go on through all the difficulties of life. He has promises for short-term needs, kagaya ng pagkain sa araw-araw, as well as for long-term needs, even for all eternity. Merong pangako ang Diyos na kaagad-agad ay tinutupad niya. Dahil ito ay para sa madaliang at mabilisang pagtugon sa mga regular na pangangailangan natin, kagaya ng pagkain, inumin, ng mga daramtan. Pero meron ding kailangang maghintay tayo dahil maaaring dumating pagkatapos ng mahaba-habang kapanahunan. One thing for sure, our God is a faithful God and He keeps His word. Ang Diyos natin ay isang tapat na Diyos at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Just make sure that we get them right. Let us not hold God against promises that He did not make. Tiyakin lang natin na naintindihan natin talaga
ang mga pangako ng Diyos. At huwag siyang sisingilin sa mga hindi naman niya ipinangako. Kasi kung minsan nagkakamali ang ibang mga tao at inaangkin o hinihingi sa Diyos ang mga bagay na hindi naman ipinangako ng Diyos. Abraham held on to God's promises and he was sustained. Anong kailangan natin? We must read His Word and see His promises. We must remember His promises. We must recall His promises. And we must respond to these promises by trusting Him. Just like Abraham. Kailangan nating basahin ang kanyang mga salita upang sa ganun, malaman natin ang kanyang mga pangako. Kailangan nating itong tandaan. Kailangan din nating sa oras ng pangangailangan ay alalahanin at kailangan din tayong tumugon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Faith will see us through to safety. It is our sustenance during the most difficult times in life. What does this faith include or consist of? A personal relationship with God, the presence of God, the promises of God, and also, along with that promise, are the provisions of God. Kasama sa mga dakilang pangako ng Diyos ay ang mga pantustos o provision ng Diyos. Tingnan natin yung Genesis chapter 12. Dito sa verse 4 hanggang verse 5. Sabi dito, so Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Saan tinawag ng Diyos si Abraham para lumisan? Kailangan pansinin natin ito. Galing siya sa isang dako na tinatawag na Ur. Pero dito sa verse 4, ang sabi, siya ay nanggaling sa Haran. Bakit? Dahil sa kasaysayan dito ni Abraham, galing sa Ur, naglakbay siya sa napakalayong lugar at tumigil muna sa Haran. Kasama ang kanyang ama, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanilang mga alipin, ang mga ari-arian, ang mga hayop na kanilang inaalagaan. At sila'y pansamantalang nanirahan doon hanggang namatay ang kanyang amang si Tera. Pero, ang sabi dito, nung tawagin muli ng Diyos upang lisanin na nila ang Haran, ang sabi dito, sila'y lumisan na napakaraming naipong mga ari-arian. I just would like to point out verse 5. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they have accumulated, and the people they had acquired in Haran. Bakit? Kapag tinuntun natin ang kwentong ito, galing sa Ur, si Abraham, na galing sa isang napakayamang sambahayan, iniwan ang marami sa kanyang mga naipon na at nalikom na ari-arian doon. Dahil ang pwede lang niyang dalhin ay yung kakailanganin sa kanilang paglalakbay. At yung kanilang dinala pagdating sa Haran, malamang ay halos naubos na. Isa ito sa posibleng kadahilanan kung bakit tumigil muna sila doon. Pero pagkatapos nung sapat na kapanahunan na pinahintulot ng Diyos, ang sabi, tinawag sila at lumisan sila sa Haran. Anong taglay nila? Taglay nila ang mga ari-arian na naipon nila sa Haran. Maging ang mga tao o mga katulong na silang makakasama niya sa pagpapatuloy nila ng paglalakbay. Dahil ang pagpapatuloy nila ng paglalakbay galing sa Haran ay papunta sa Kanaan. Kalahati lang ng buong distansya ng paglalakbay ang kanilang nakompleto dun sa Haran. At galing sa Haran, maglalakbay pa sila ng napakalayo. At ang sabi naman dito, and they arrived there. Nakarating sila doon sa Kanaan. Anong ipinapakita dito?
that even though Abraham had to sacrifice or leave much of his possession from Ur, then when he arrived at Haran, probably all of the possessions that he brought with him were all spent. Yet, when the time came that they had to continue and proceed to Canaan, where God wanted them to go, they have accumulated possessions, even people. What seemed to have been lost was replenished. Bakit? Because God is a providing God. Today, we can count on this as well because we are His children. Actually, each one of God's promises. Through Paul, he said, sabi ni Pablo, Philippians chapter 4, verse 19, "For my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." But take note, pansinin lang natin, baka magkamali na naman tayo. What God provided for Abraham were possessions and people to meet his needs together with his family to get to where God wanted him to go. Yung iba kasi, pag binasa ito, napakaganda eh. Ang sabi sa verse 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions, ang ganda eh, all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran. Ang dami nilang naipon. Ang daming nalikom na mga ari-arian, maging mga tauhan. Pero ang kasunod doon, ang sabi niya dito, and they set out to the land of Canaan, and they arrived there. Bakit binigyan ng ganoon karaming mga ari-arian at tauhan ng Diyos si Abraham? Upang tustusan yung natitirang bahagi, mahabang bahagi pa ng kanilang paglalakbay, upang sa ganon, makarating sila dun sa dako na sinabi ng Diyos na kanyang pagdadalhan sa kanila. They arrived because their needs were met by the possessions and the people that they have accumulated in Haran. Napaka-importanting intindihin natin ito. Because there is a lot of misconception about this. That is why people feel like they are being forsaken when they are not, because they think that they're not enjoying what God has promised. Some people want God to to give them what they want and not what they need. Merong mga tao ang nagnanasa na ibigay ng Diyos sa kanila ang kanilang kagustuhan at hindi yung kanilang mga pangangailangan. Ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan upang matugunan yung totoong kinakailangan natin sa buhay. Hindi upang tayo ay makapamuhay sa karangyaan o sa kapritso. Pero napakabuti ng Diyos. Madalas higit pa sa ating mga pangangailangan ang kanyang ipinagkakaloob. Remember, God's provisions come at the appropriate time and in the appropriate place. And also remember that Abraham received provisions from God as he walked with Him. Nakatanggap ng provision o pantustos si Abraham galing sa Diyos sa kanyang paglakad kasama ang Diyos. It is true for us as well. We receive His provisions as we walk with Him. We enjoy the provisions of God when we trust Him. Babalikan ko yung Hebrews chapter 13 verse 5 kung saan hinango ko yung sinabi kanina na pag-uulit doon sa pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Dahil yun ay ikalawang bahagi lamang nung buong talata. Ito yung buong talata. Ang sabi niya, Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. What would sustain us and see us through until we get to safety? While we
continue in our journey here on earth. Faith. What does that faith consist? A personal relationship with God. Dapat meron tayong personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Then, it follows. The presence of God will always be with us. The promises of God will always be with us, and He will fulfill them. The provisions of God will always be with us. He will always meet our needs. God gave provisions to Abraham, and He will do for us the same. To get to Canaan from Haran. For us to get to where He has planned for us. Not so that we can live in luxury wherever we want. So another sustaining part of that faith ay ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, dumating sa panahon na maayos ang buhay nila doon sa dinatnan nilang dako. Pero biglang nagbago. Nagkaroon ng matinding kagutuman o taggutom. At anong nangyari? Ang sabi dito sa verse 10, Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Pero bago sila pumasok doon, kinausap niya ang kanyang asawa na si Sarah. Noon ay, ang pangalan ay Sarah, ay pinalitan nga lang ng Diyos later on. Napakaganda mo. At siguradong pagdating natin dun sa Ehipto, marami ang maaakit sa iyo. At anong kanila gagawin? Sigurado papatayin nila ako para makuha ka. Kaya pagdating natin doon, sabihin mo, kapatid kita. At yun naman ang sinabi ni Sarah. At nabalita ito, at nirekomendahan ng mga nakakita kay Sarah, at nagandaan sa kanya, sa kanilang paraon o hari ng Ehipto, si Sarah. At kinuha siya, at ginawang kanyang asawa. Ngunit, ito, dahil natuwa itong paraon, alam niya na kapatid ni Sarah, itong si Abram, pinagkalooban si Abram ng napakaraming mga regalo, mga hayop, mga ari-arian, maging mga tauhan o mga alipin. Pero dumating ang panahon, nagkaroon ng animoy salot ng karamdaman sa sambahayan ni Paraon. Kagaya ng aking sinabi, hindi nakatala dito kung paano niyang nalaman. Pero siguradong ng Diyos ang gumawa ng paraan upang malaman ng Paraon na ito ay isang uri ng kaparusahan dahil kinuha niya si Sarah upang maging asawa niya. At pinatawag niya si Abram at sinabing, bakit mo ako lininlang at sinabi mong kapatid mo ito at hindi mo sinabi sa aking asawa mo. Kaya ang sabi niya, ikaw ay umalis na. Dalhin mo ang asawa mo at dalhin mo lahat ng mga ari-ariang naibigay na sa iyo. At dito tayo pansamantalang tumigil sa ating pagtuntun sa buhay ni Abraham. Pero sapat para makita natin kung paanong tinustusan ng Diyos upang makatawid si Abraham tungo doon sa ipinangako sa kanya na intensyong mabuting kahihinatnan ng kanyang buhay. Karagdagan doon sa mga nabanggit na sangkap ng pananampalataya na siyang pantustos o pansustento sa paglalakbay sa mundo ito. Nandoon yung personal na kaugnayan sa Diyos. Nandoon yung presensya ng Diyos. Nandoon yung mga pangako ng Diyos. Nandoon yung mga probisyon at pantustos ng Diyos. Kasama na rin ang protection ng Diyos. Isa sa mga napaka-importanting provision ng Diyos ito. The protection of God. Ang pag-iingat ng Diyos. When Abraham was in danger, God protected him. God even protected Abraham from himself because Abraham messed up. Alam nyo, dito makikita natin. Baka makita lang natin, uy, napakagaling naman, pinrotektahan ng Diyos si Abraham at walang nangyari sa kanya doon sa Ehipto. Pero alam nyo, hindi lang sa mga Ehipsyo niya pinrotektahan si Abraham, kundi sa sarili mismo ni Abraham. Dahil
Kung hindi po protektan ng Diyos si Abraham sa kanyang sarili, ay maaaring masuong ito sa kapahamakan. Abraham decided to be deceitful to protect himself. Gumawa siya ng sarili niyang pamamaraan, padlilin lang para protektahan ng kanyang sarili. And God made a way to get him out of that predicament. Iniligtas siya ng Diyos galing dun sa kalagayang yun upang hindi na mapalala ang kanyang sitwasyon. We don't have to be clever for God to protect us. We just have to trust Him and depend on Him. He is able to protect. Kaya tayong pangalagaan ng Diyos. Kaya tayong protektahan ng Diyos. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Maging sa ating mga sarili. Kung minsan kasi tayo ay nakakagawa ng dahil sa ating mga kahinaan at kakulangan ng mga bagay na hindi naman natin dapat ginagawa, na siyang lalong nakapaglalagay sa atin sa peligro. In Hebrews chapter 13, where God promised, I will never leave you nor forsake you, may kasunod pa yun. Ang sabi dun sa verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? So, hanggang doon. Kasi binasa natin yung patungkol sa pananampalataya sa chapter 11 at nagpatuloy tayo. Hanggang sa chapter 13 ay nakikita natin yung mga sangkap ng pananampalatayang ito. Merong isang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo doon sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto na merong sinasabi na merong napakalapit na kaugnayan dito. Pinaalalahanan ng mga ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto patungkol sa isang bagay na kanilang dapat matutuhan sa naging karanasan ng kanilang mga ninuno. Yun ay ang paglisya doon sa kaparaanan ng Diyos. At sa paglisya sa kaparaanan ng Diyos, inilalagay nila ang kanilang sarili sa peligro. Pero kahit sa ganong kalagayan, ang Diyos ay nagliligtas at nagbibigay ng proteksyon. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, dito sa verse 13, umpisahan ko sa verse 11, ang sabi ni Apostle Paul, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Verse 13, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide the way out so that you can stand up under it. This is God's protection. Maging sa oras ng pagkukulang ng mananampalataya, pinoprotektahan niya. Dito nang galing yung awit na God will make a way where there seems to be no way. He will not allow us to be tempted beyond what we can bear. And when we are tempted, He will make a way where there seems to be no way. Ginawa ng Diyos ito para kay Abraham. Siya ang gumawa ng paraan upang yung panlilinlang ni Abraham ay mabunyag. Pero sa pagkabunyag nun, hindi hinayaan ng Diyos na siya ay mapahamak sa kamay ng Paraon. See, God protected Abraham from Pharaoh and from Abraham himself. We can always be assured of God's provisions and protection. His presence and His power are always with us. All you need to do is to remember what is written in the scriptures. Go to Psalm 23. Kung ang Panginoon ang siyang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Dadaling niya tayo doon sa magiging katugunan sa ating pangangailangan.
maging doon sa landas ng kadiliman o lambak ng kadiliman. Tayo'y itatawid niya. Iingatan niya. At ano ang magiging kahinatnan? Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And finally, we will be in the house of the Lord forever. He can get us through the most difficult situations when we trust Him and when we follow Him. And finally, what else is in that faith that will see us through? Not only the personal relation we have with God, which will include the presence of God, the promises of God, the provisions of God, the protection of God, but we can hang on to the patience of God. Alam natin na ang Diyos kailanman ay hindi kinukonsinti ang anumang pagkakasala. God never condones sin. But you know what? This is part of the good news. He understands our weaknesses, our frailties, and He deals with us with much patience and compassion. Napakatyaga ng Diyos sa atin. Napakamapagpasensya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi niya pinapansin o pinagwawalang bahala niya kung meron tayong mga ginagawang kamalian o tayo ay tumutunton sa dako o landas ng kapahamakan. No. But He is patient. He deals with us with much patience. If not, we will surely perish. Kaya binibigyan niya tayo ng maraming mga pagkakataon upang sa ganun, maakay niya tayo tungo dun sa matuwid na landas. Let us not try Him. Let us not exhaust His patience. His patience sustains, but we must never abuse His patience. Ang mga panahon natin ay mahirap na kapanahunan, pero maaari tayong makatawid dito. We can get through this. Times are hard. There is sustenance available. Faith. Kung tayo may pananampalataya sa Diyos, ang pananampalataya natin sa Diyos ang magtatawid sa atin tungo doon sa dapat nating mabuti at magandang kahinatnan. Faith in God will see us through to safety. Because God Himself will see us through. When we have a personal relationship with Him, we can get through because we have His presence with us. We have His promises to hang on to. And He is faithful. He will keep His promises. We have His provisions. We're actually experiencing His provisions day after day after day. He will always meet our needs. We have His protection. Pangangalagaan niya tayo. Iingatan niya tayo. And we are assured that we have His patience. Ito ang ipinangako ng Panginoon. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay na ito, ang siyang magpapaging ganap at kukumpleto nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesus. He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Then we can continue on this journey. And we can live at peace with Him. Magkakaroon tayo ng sapat na kapayapaan upang sa ganon tayo makarating doon sa dapat nating kahinatnan. Nawa ito ay makapagbigay sa atin ng iba yung kalakasan. Dahil kung minsan, inaasahan natin na pagkatapos ng isang araw,
pagkatapos ng ating paghimlay at pagtulog, pagkising natin ay wala na ang mga dating mga pinagdaraanan natin. Maaaring gawin ng Diyos yun. Pero maaari ding hayaan muna niya na ito ay manatili hanggang sa kanyang piniling kapanahunan at sa wastong kaparahanan. Ito ay kanyang pawiin. At kung yan ay manatili man, isang katiyakan, maaari niya tayong itawid. He will see us through to safety. And we have that assurance of His sustenance. Tayo magpasalamat at tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Kami po ay napakapalad na Ikaw ay aming nakilala. Kami po ay napakapalad na inabot mo po kami, O Diyos. At ipinaalam sa amin ang iyong maganda at mabuting layunin. Salamat po, O Diyos, at natuto po kaming tumugon. At sa aming pananampalataya sa iyo, salamat, Panginoon, sa katiyakan na iyong ipinagkaloob sa amin na kami ay iyong itatawid sa anumang pagdaraanan namin sa buhay na ito. Sa mga nagdaan, napakarami ng mga kaluwagan. At pag dumating man ang mga pasanin at bigatin, kami tinatawid mo. Kami maitatawid mo rin sa pinagdaraanan namin ngayon. Salamat po, Diyos. Kami nagkaroon ng pananampalataya. Ikaw rin ang nagkaloob ng pananampalatayang ito, Diyos. At salamat po sa taglay ng pananampalatayang ito. Nang dahil sa pananampalatayang ito, kami nagkaroon ng isang personal na kaugnayan sa iyo. Panginoong Yesus, maraming salamat at ikaw ay dumating dito sa lupa upang ipaabot sa amin ang dakilang pag-ibig ng Ama. Upang sa ganon sa aming pagtugon, ay amin ding maranasan ang lahat ng mga nakaugnay na biyaya ng pananampalataya. Ang iyong presensya, ang iyong mga pangako, ang iyong mga probisyon, ang iyong proteksyon, ang iyong katyagaan sa amin, at ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po. Kami po ay ingatan mo. Kami po ay pagpalain mo, aming Diyos. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo patuloy ng ating dakilang Diyos.